Kasama natin ngayon, Senator Tito Soto. Good morning po, Senator. Good morning, Cha. Good morning, Content. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat. Oo, Tito Sen, kamusta? Nakapagpahinga na po ba kayo na maayos? Medyo. Mas kalmado na po kayo at kampante kayo ngayon sa pamumuno nitong si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian? Definitely. Sapagkat medyo nabagabag ang aming mga kalooban at saka yung mga kilos sa Senado sapagkat ilang araw yung parang na-hostage yung Senado eh. Hindi lang nung Monday at Tuesday yun, itong nakaraan na Monday at Tuesday. Kung tutuusin, the days before that, na dapat na-schedule ang commission on appointments, dapat na-schedule yung mga ibang mga hearing at ibang kilos ng trabaho ng Senado, ay hindi nagawa. So we were expecting that Monday, mariresolve yun. Hindi nangyari dahil hindi sumipot yung Senate, yung then Senate President. Tapos yung pangalawang araw, ganun din. So, wala, naghihintay lang kami. Kaya natuwa kami at itong kahapon dumating si Senator Escudero. Sabi nga niya, talagang it was already untenable. Hindi niya matanggap na papahamak ng gusto ang Senado. Oo. So yung nangyari po kahapon, ang tanong din ng ilan ngayon, at sa tagal nyo po siguro sa Senado, may i-explain nyo po ito sa amin. Legal po ba at valid talaga yung quorum kahapon? And ang sinasabi ng ilan, kaya daw Senate President Pro Tempore lang ang naging paghalal kahapon dahil ang totoo, wala pa rin talagang numbers yung majority, bagong majority sa ngayon. Ano pong tugon nyo dyan? Ay, nagkakamali po sila. Yun yung tinatawag siguro, pati mga kinikilos nila, mga sinasabi nila kagabi, yung parang nagla-live selling sa Facebook at saka sa mga statements na sinasabi nila even ngayong umaga, yun yung tinatawag na clutching at straws. Nagpapahabol na lang. Pero ang totoo noon, lahat ng jurisprudence, talagang nangyayari yun. At yun. Kaya nga yung sinagot ko yung nagtatanong na kailan daw naging 13 at kailan daw naging 12 and 13. Kahit daw grade 1, alam yan. Oo, tama. Pero kailan, may sagot doon. Kailan naging 12 and 13? Kung ang 24 ay naging 22, yun ang sagot doon. The jurisprudence will dictate. Oo. Na hindi lang yung Abilino-Cuenco, yung Abilino versus Cuenco jurisprudence ng Supreme Court na mula noon hanggang ngayon, iyon ang nasusunod. In fact, 2009, February 11, ganun. 12 senators present, declared quorum. Andun si Alan Cayetano, andun si Pia Cayetano, andun si Loren Legarda. So, ibig nilang sabihin, yun illegal. September 29, 2010, ganun uli. 12 senators present, declared, andun din sila. May 5, 2015, ganun din. It was declared the same way. Si Alan andun. Andun din sila. May mga resibo Sabi nga June 2, 2015. Kaya nga nakakatuwa dahil June 3 naman itong nangyari na parang naging illegal ko yun. Noon pa lang hanggang ngayon, alam na kapag nawala sa coercive powers ng Senate, hindi counted. Alam yung 1949, yung jurisprudence na leading jurisprudence hanggang ngayon ng Supreme Court. Yung 1949, yung lolo ko may sakit, nasa ospital. So 23 lang sila. Si defensor nasa abroad. Senator Confessor pala. Sounds like Senator Confessor was abroad. So 22 sila. Nag-declare sila ngayon ng all seats vacant. 12 sila. Sinabi ng Supreme Court, tama. Pinalagtan nila yung Senate President at lahat yan, dineklara nila ng bakante yun Tama yun. Ito, mas malala ito Yung lolo ko may sakit, nasa hospital, pero classify nila na not counted. O yung isa nasa abroad. Ito, hindi namin alam kung nasa si Bato.
Hindi na, wala siya sa coercive power ng Senate. Binigyan siya ng ano ba ito? Parang uh, pinayagan siya rin sa Senado. Pagkatapos bumitaw siya, umalis siya, nawala siya. Hindi ba? So, Protective wala siya. custody. Oh, si Senator Jinggoy, kinasuhan ng plunder, nakakulong. Wala rin siya sa coercive power namin. Hindi namin siya makukompel pumasok. So, 22 kami. Oo. Di ba? Yun ang tunay nun. Hindi kami makakilos na 11. Pagkat yung 11, hindi pwedeng quorum ng 22. Kalahati lang yun eh. Pero nung naging 12 kami, ay pwede yun. Lahat ng nakakaintindi, hindi lang ng jurisprudence, kundi ng mga batas. At maririnig mo naman siguro yung mga statements ng mga dean ng mga law school at yung mga iba't ibang universidad. Tama yun. At hindi illegal ko yun. Ngayon, nasa lugar nga kami, kung makikita mo eh. Naghalal lang kami ng pro temp. Inanggal muna namin lahat. Ang power nun 12 as a Senate, na-declare namin bakante lahat ng posisyon. Therefore, there is no Senate President. There is no Senate President as of yesterday, as of last night. Right now, yesterday afternoon, I should say. Pero alam namin wala at hindi kami pwedeng mag-elect sapagkat malinaw sa konstitusyon pag Senate President 30 ng boto. So, ang inelect namin, yung pwede namin i-elect, yung President Pro Tem. At siya nga ay ginawa namin automatically, with or without a Senate President, kung wala siya doon, automatically the President Pro Tem becomes acting Senate President. Yun ang sitwasyon sa ngayon. Okay, so at least malinaw na po ngayon. Pero, Sen, kailan nyo po planong maghalal ng Senate President? Sa oras na magkaroon kami ng pagkakataon magkaroon ng sesyon na ang Senado ay makapag-session uli. Which is, July na po ba ito? 27. Oo. Well, July 27 ang posibilidad, pero I will not be surprised if the President calls for a special session Okay. next week or the week before that. Or kasi merong mga matitinding na iwan dahil dito sa kababalaghan nung kasama naming ayaw pumasok. Meron kaming mga generals at mga colonels na dapat ma-confirm sa Commission on Appointments. Ang pinakamahalaga doon yung 5 general na magbe-birthday. Yung 5 yon, ang tagal nilang nagsilbi sa atin ng ilang pung taon nagsilbi sila. Ito magre-retire na sila dahil yung birthday nila papatak. Kaya ang kailangan doon, ang pinakamaganda nga naman is confirm yung appointments nila. So to a higher level nila bago sila mag-birthday. At saka yun ay nakapending sa Commission on Appointments. Hindi tinawag yung Commission on Appointments 3 beses na pwede. 3 Wednesdays yun dapat tinawag Nabitin. So kawawa naman. So may posibilidad na pag yung nag-appeal kay Presidente, baka pagpatawag ng special session ng Presidente para ma-convene namin ang CA at ma-confirm sila. At hindi lang yun. Merong napakahalagang mga batas na nakapending. Katulad nung yung sa hospital, yung bawal mag-detain. Bawal mag-detain po. Anti-detention. Oo, bawal mag-detain, ganyan. Tapos yung sa mga estudyante. Opo. May mga nakabitin na importante. Okay, Oo. pero Senator, Yes, sir. meron ho yata ding kolatilya o kondisyones yung magpapatawag ng special session. Sa inyong palagay, pwede niyong mailagay sa agenda yung pong paghalal ng Senate President? O dapat daw po specific lang yung purpose nung special session at baka kayo madeklarang illegal kung kayo gagawa po ng ng halalan para sa SP? Well, una sa lahat, mapapag-usapan yan. Pati sa Pangulo. Sapagkat sigurado kukonsultahin muna kami. Kung ano-ano yung dapat na pwedeng i-take up kung katatawag na special session. Isa. Pangalawa,
Anytime talaga eh. Kung tutusin, anytime kami. We're in session. Anytime we can declare ourselves In session. vacant or magpalitan eh. Oo. Pwede kaming magpalit ng chairman, pwede kaming magpalit ng pro temp, pwede kaming magpalit ng Senate President. Once you have the 13. So, nag-uusap-usap na po kayo. May possibility, it's either next week or 2 weeks from now. Ganun po, maghahalal na kayo ng Senate President? Hindi nyo That's naaantayin ng possible, July 27 po? That's possible, but that's possible. I'm saying it's possible. I'm not saying it's going to happen already. Okay. I'm not Opo. sure. Opo. But it's possible. Kasi June 15 to June 26, yun ang mga napagkasunduan namin na yun yung pre-trial sa impeachment court. As we know, the impeachment court is ongoing now. Hinihintay nga namin yung 5-day 5-day notice ng prosecution mag-submit ng answers nila Opo. sa pinadala. Oo. So yung after that, June 26 ang end ng pre-trial, July 6 dapat mag-impeachment court kami. So, Yeah. opo. Nagpasa kami ng rule na dumaan sa proper channel, which is na-file yung resolution, napag-usapan. At yun, pinasa namin kahapon that the Senate President may appoint a presiding officer Opo. of the impeachment court. Importante yun kasi kung hindi kakayanin ng presiding officer mag-isa Di ba? Opo, Sige. Kaya importanteng meron ganun. Wala sa rule namin dati yun Opo, pero ngayon po sir, as we speak, sino po ang presumptive presiding officer po ng impeachment court? As we speak, it's the acting Senate President. Bakante yung Senate President sa office Bakante yun. Kasi nga po Huwag niya declared. ipilit na may Senate President pa. Wala. Even the House of Representatives agree. Even the Executive Department, the Office of the President agrees that what we did is correct. Okay. And Sige. that is the standing. All right. Sir, so in the absence pa ho ng order ng presidente or request po for special session, sa ngayon po ang sitwasyon diyan sa Senado nakalulungkot, parang lumalabas dalawa po yung OSAA, dalawa din po yung SecGen. Kasi may order po si former SP o SP Cayetano pa sa iba na na ipaghandaan itong Blue Ribbon Committee hearing today at asikasuhin po ang lahat na pangangailangan and to provide security. Ano po sa inyo doon? Yung chairman ngayon ng Blue Ribbon, yung legitimate chairman ng Blue Ribbon ngayon, ay pinospone niya for Monday Mahirap ngayon, mahirap ng biglaan ngayon na ganun-ganun. Siya na chairman So he calls the shots. Ngayon, yung sinasabing SecGen, kahapon nag-walk out yun bago pa siya pinalitan. At ayaw niya mag-roll call. Doon pa lang, dereliction of duty nakisama rin sa mga boss niya. Opo. So he's no longer SecGen, definitely. We elected a new SecGen yesterday. Okay, yung pong yung nga po, kasi sir, ang kumbaga ang naiipit dito yung mga regular na empleyado ng Senado, di ba? Yeah, alam nila karamihan ng mga empleyado, except siguro empleyado ng mga ng mga grupo nila. Opo, yung coterminous. Senator Cayetano. Mga coterminous. Opo. Yung mga coterminous. Except for them, kahapon talagang even kahit na janitor, kahit yun, tuwan-tuwa sa nangyari. Alam nila Alam nila nangyayari sa Senado Masarap dito mag-interview kayo ng mga empleyado marinig niyo yung mga sasabihin tungkol sa mga nakaraan At saka sa nangyayari. Sila mismo talagang hirap na hirap yung loob nila sila ginagawa na ganun Imagine, yesterday pinadalang kami habang nasa session hall kami, nagpadala ng sulat si Senator Cayetano na ina-adjourn niya yung session. Yung Senate, ina-adjourn niya yung Senate, hindi by a letter and by yourself. Ano yun? Ano to? Si Hitler style? Hindi ba? Malala pa to kaysa sa dictatorship. You don't do that to a legislative body. Ikaw lang mag-isa magdidesisyon, adjourn CND, at saka ginawa mo sulat. Hindi ka pumunta doon. Hindi ba? Hindi ka pumunta doon para sabihin yun.
Well, narinig nga kita kanina, tama yung sabi mo kapag ikaw hindi naniniwala, talagang kahit anong sabihin natin, hindi naman sila maniniwala. Sarado na isip nila. Pero ika nga, doon sa mga nag-iisip, ba isipin niya, tama ba yun? Tama ba ito na hostage kami ng ilang dahil kulang, dahil may nakulong, di ba? Hindi hindi tama yung sabi tama yung Senator, I called Senator Chis Escudero. Sabi nga niya, this is not about loyalty, this is not about betrayal or choosing one group over the other, this is about duty. Nag-Senate President si Chis nag-congressman yan ng ilang taon, naka-3 term na senator yan, naka-3 term, nag-governor pa siya. Tama yung alam niya alam niya yung tama kaya siya nandun. Alam niya. It was the sense of duty. And hopefully, sana mag-isip naman yung ibang mga kasama namin nakakaya sa taong bayan. Alam mo, pag nagalit ang taong bayan sa kanila, sa amin, you will never hear the end of it. Believe me, magsisisi sila habang buhay. Senator Soto, sir, regarding Chis, ano ho ang inyong tugon doon sa mga binabakbakas siya ngayon at sinasabi, malamang may kapalit yan kasi dawit din sa flood control scandal yan. Alam niyo na, nandiyan ngayon yan at kumakalat at pinapakalat na informasyon. Hindi, walang kinalaman yun doon. Una, hindi naman kami nakakausap niya. Nakakausap na niya si JP. Kung may mga kapalit yan, inelect namin sana siyang siya pro tem o Senate President, di ba? Or ginawa namin opisyal. Hindi chairmanship nga ng housing ang ang hiningi congressman ka, alam mo naman yung Committee on Housing. Minor yun. Opo. Di ba, hindi. Siyempre, hindi naman natin may iwasan na yung mga, sabi nga natin, sabi ko nga kanina, yung mga hindi maniniwala, kung ano-ano maiisip at kung ano-ano sasabihin. Sige po. So, sa ngayon, sir, yung Blue Ribbon Committee po with all due respect, Ma'am Pia Cayetano, hindi siya magtutuloy ngayon at ang ating aasahan sa Monday. Ay, aasahan natin sa Monday. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi nilang mag-hearing ngayon. Ang Blue Ribbon, ni-reschedule na for Monday. Yung bukas po na hearing din daw. Erwin Tulfo, ha? Bukas din daw po may hearing tungkol naman doon sa nangyari pong Senate under attack at ipatatawag yung NBI at saka si IDG. Bukas. Hindi ko rin alam yun. Wala kaming ganun. Anong committee yun? Anong committee tumatawag nun? Yung mga inelect kahapon namin. Yun lang. Lahat ng ibang committee, bakante. Kaya illegal yun. Yun ang mga illegal. Opo. Hindi yung ginawa namin kahapon. Okay. Senator, sir, kahapon, nakapanayam namin si Senator Coco. Sabi namin, kasi nga, alam mo yun, kailan ba matatapos ito? Ano ba solusyon dito? Ang sabi niya, kailangan dyan may pacifier. Kailangan dyan meron na talaga pumagitna. Unifier. Pacifier. Para tuloy, parang chupo na. Unifier. May unifier. Ang sabi niya dito, kailangan daw kasi nga dito, kasi nga nagkakapersonalan na. Yan po ang sinasabi. At lalong lalaki itong problemang ito. Kayo po, sir, ano ho ang inyong naiisip bilang nakatatanda sa lahat dyan sa kanila? Ano po ang inyong naiisip po na solusyon para po ma-resolve na itong problemang ito? Tama yung sinabi ni Senator Pimentel, former SP, Coco. Tama yung sinabi niya. Kailangan natin unifier. That is the reason I specifically suggested that we elect Sherwin Gatchalian. Makita kasi natin the way Sherwin handled the 2026 budget after the controversy of so many years ng budget, di ba? Very professional, hands-on, transparent, wala siyang kaaway doon sa left side or right side of the aisle. Tama yun yun ang nakita ko Siya nakita ko na pwedeng unifier. And then the other thing is, pwede ba kaya lang mga executive department kung gusto nila, imbitahin ng sila ganito, imbitahin itong ganito, pag-usapan.
Nangyari nung araw yan pero ibang klase naman kasi nung araw Nung araw kasi doon sa House of Representatives, nung si Alan Cayetano meron deal with Lord Alan Velasco na hati sila. Di ba tatandaan mo yung panahon ng di ba? Anong panahon na 29. para maglipat, ayaw ni Alan. Ayaw lumipat, di ba? Nung tinawag sa kanya ng mga tao, sabi kapit to or whatever. So ayaw niya. Nilockdown niya nilockdown niya yung Session House hall. of Representatives, session hall. Mm. So sila, Lord Alan, nagpunta sa Celebrity Sports Plaza. Nag-Zoom session. 56 sila doon nagsesyon. Tinawag nga nila ng illegal daw yung pero later Zoom. on, ang ginawa, anong nangyari, ito yung sinasabi ko, nakialam si President Duterte. Tinawagan si Senator Cayetano, ang sinabi sa kanya, ito yung pagkakaalam namin, na kwento nila, kahit si Bingbong, yun ang kwento Sabi nga niya, you step down or I will step in. Ganon Iba naman yun medyo may pagka-strong arm si Digong di ba? Opo. Biglang bumitaw. Pero ganun yun, ni-lockdown, tapos pinatayan ng aircon, ganyan. Eksakto, repeat Opo. Senator, sabi nyo, iba yon, may pagka-strong arm si Duterte. Kung ngayon sobrang gulo na sa Senado, should the President step in at gawin na rin yon? Hindi ba strong ang arms ni BBM? Well, pwede, pero pwede pakipag-usapan. Pero, ano ba pag-uusapan namin wala kami pag-uusapan because we declared all positions vacant. We had the numbers. Okay. History Apo. and the jurisprudence is on our side. Sige, so assuming lang, you cannot elect pa rin with only 12 senators in the majority a permanent Senate President, correct? Yes. Okay, sige. Sige. So, pwede ho kayo magtuloy-tuloy lang, special session man yan, July 27 man yan, tuloy lang kayo na OIC ang presiding officer. Acting. Yes, kaya nga po. Kumbaga acting, di ba? Parang OIC ka lang. Tama. Kasi kaya ako inulit yung acting kasi yun ang tawag ng mga, Yes, sir. ng mga legal doon sa amin sa Senate. Kaya nga po, acting lang. So meaning, kahit na po 12 lang kayo, pwede kayo magpatuloy na ito sa pamamagitan po ng isang acting presiding officer. Correct. Right? All Yes, right. sir. Tama po yun. Kapag sumipot si Bato all of a sudden, ano magiging balanse? Sumipot sa amin. Oo, si Bato. 11 pa rin sila. O sa hearing. 12 pa rin kami. Magiging 13 kami pag sumipot si Bato. Pero hindi naman, I'm sure, hindi siya bumoto kay Sherwin. Oo. So magiging 11 sila. Magiging 11 sila. 12 pa rin kayo. Oo, 12 pa rin kami. All right. So kung lumipas na si Loren, Ayun, oo. Magiging 30 kami, pero sa mga klase ng sinasabi, mukhang hindi. okay. Pero inyo hubang malugod pa rin tatanggapin kung Malugod magbago malugod namin tatanggapin ang handang magtrabaho kahit sino sa kanila. Ayun. Wala kaming pinipwera, wala kaming iniitsapwera. Okay. Saka siguro, baka makapag-isip-isip na rin si Lawrence sapagkat yung mga jurisprudence na binanggit ko sa iyo at saka yung mga Senado na panahon ni Senator Drilon, hindi lang 3, 4, 5 beses na ang quorum ay 12 pag kulang ang senador. Opo. Kaya siguro, baka maisip na rin nila yan, makikita nila na tama kami. Alright, sige po. So bukas pa rin po, kumbaga let bygones be bygones, ika nga po, ano? Let bygones be bygones ho itong kung sakasakali si Ma'am Loren na lumipat sa inyo. Opo. Yan, tinatawag nga natin sabi nga, quoting Cheese Escudero this is about duty. It's not about which side you're on. Duty and loyalty to the Filipino people and the oath that you took to preserve and follow the Constitution. Protect and serve. Senator, aside from Senator Loren, wala nang iba na nauulinigan nyo na pwedeng tumawid para matapos na po ito kasi masyadong manipis pa rin yung majority natin ngayon. Wala akong nakikipag-usapan tungkol dyan pero
we're open to anybody. Oo We're open to all of them. Kung pwede nga eh. Oo. Well, sige po. So, Senator Yes, sir. Tito Sen, may mga nagtatanong dito. Nung ba dahong panahon na buhay yung lolo nyo as senator, buhay na ho kayo nun? Hindi. Anong taon po yun, Senator? Hindi naman ako ganun katanda eh. Hindi, may nagtatanong lang dito kung naabutan nyo ba yung pong Senator Oo, Vicente. 1948 ako pinanganak eh. Senador na siya nung pinanganak ako. Siya nga ang nagpunta sa ospital sa mami. At sinabi niya, hindi niya binibigay yung pangalan niya kahit kanino eh. Ewan ko kung bakit ako naisipan. Itinuro ako sa nursery, sabi sa daddy ko. Ibigay mo yung pangalan ko dyan. Sabi sa akin eh. Sabi sa daddy ko eh. Tito Sen, sa tagal nyo sa Senado, first time to na may ayaw umalis sa pagka-Senate President. Unang beses ito na talagang ang tindi ng kapit sa pwesto. Oo. Lahat kasi ng iba pagka pinakitaan ng signatures o sinabihan or whatever, katulad nung ginawa sa akin. Yung ginawa sa akin, hindi, out of the ordinary yun. Hindi ginagawa ng mga senador yun. Usually, pagka meron kang 13 signatures, di ba, or people backing you up, you go to the Senate President and you tell him, sabihin mo na, Chip, meron kaming boto rito, gusto namin magpalit ng Senate President. Paano, how do we go about this? Ganun yung 90% of the time, ganun yung sa amin nun. Okay. Kakaiba yung nangyari nito nung si Alan Cayetano ay gusto mag-Senate President. At alam pa nga namin, si Lorenzana talaga daw dapat yun eh. Anyway, nung ginawa nila sa floor eh. Opo. Di ba? Sige. Biglang nagdeklara sa floor. Tapos biglang nagtatatakbo si Bato eh. Opo. Sige. Sir, ito lang po, mayroon tayong update in the Senate. Dumating po sa hearing sila Senators Cayetano, Amy Marcos, Marcoleta, and Robin Padilla. At mukha pong sila daw ay tutuloy sa kanila pong hearing. Ano pong reaction doon? Ay, baka meeting yun. Hindi nila pwedeng tawaging hearing yun. Kung yun ay wala naman chairman ng kung anong committee yun nando doon. Okay. Baka meeting yung gagawin nila. Pwedeng tawagin meeting yun. May meeting sila, mga senador naman sila eh. Sir, ang Pero sinasabi... for it to be a legitimate hearing of the Senate, I doubt it. Oo, ang sinasabi po sa mga balita, mukhang hearing nga daw po, pero may mga nauna rin na, paano po yun? Yung mga naimbitahan, hindi pa papasukin sa Senado? Ano po mangyayari? Abay, walang sinasabi ang Blue Ribbon Chairman na kung sino ang pwedeng papasokin. Hindi pa papasokin. Okay, sige. So makikibalita po kami. Yeah, Salamat sa panahon po, Tito Sen. Ha? Po. Thank you, sir. Salamat din. God bless. Opo, Thank you very much. Thank you very much. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.